Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at mamaya doon sa mga medyo late at mag-replay na lang, team replay, doon na po kayo sa YouTube. Isang linggo na naman po tayo hindi nagkita at marami naman tayong pag-uusapan. Ngayong araw na to pag-uusapan na naman natin ang tungkol kay Sara Duterte. Lalo na yung pagdalaw niya kay Leni Robredo at yung hindi na naman niya pagsipot sa hearing ng kanyang budget sa Kongreso, sa plenaryo. At pag-usapan din natin ang mga kaganapan sa Kongreso. Yung di umano ay kudeta na napabalita, napapalitan na daw si Senate President Chis Escudero na pinabulaan na naman ng mga senador. At ang muntik na magpang-abot na si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. And then, of course, we will also cap the episode today by a discussion of what is responsible voting. Kasi malapit na naman ang eleksyon. Next year pa naman, pero Mayo na. Pero next week, filing na ng certificates of candidacy ng mga magkakandidato sa national position sa mga senador at mga party list representatives. Unahin muna natin sa Sara Duterte kasi alam ko naman yun ang inaabangan ng marami. Napabalita ang kanyang pagdalaw ng hindi announced kay dating Vice President Leni Robredo. Nagkaroon kasi ng pagkakataon na pumunta ng Bicol si Vice President Sara Duterte sa panahon ng kapistahan ng Peña Francia. At dahil na doon si dating Vice Pangulong Leni Robredo ay dinalaw niya. Pero ayon sa balita ay ito ay hindi announced. Ito ay minutes lang before ng dalaw saan ka nagpasabi na siya ay pupunta. Marami ang nag-react dito. Marami nga ang mga mismo nag-criticize kay Leni Robredo na bakit naman daw niya inistima si Sara Duterte. At ang nakapagtataka dito, baging mga aliado, mga kakampi ni Lenny ay nagalit at kasama na nga dito sa dating Senador Antonio Trillanes na parang sinabi na parang isang in a different way, hindi naman niya sinabi pero yun ang meaning na parang na-betray ang oposisyon. Kasi hindi sinaisip ni Lenny na kung ano si Sarap, ang kanyang mga pananaw, kung paano niya trinato si Risa Ontiveros na kanilang kaalyado sa Senado. So may mga ganong anggulo. Of course, syempre, ang mga loyalista ay galit nyo sa nangyari. Galit sila pareho kay Lenny at kay Sara. Hindi ba, mga Marcos loyalist? Ako naman kasi ganitong take ko dito, you know. Ah, Sinabi kasi ng kampo ni dating Vice President Leni Robredo na ito ay hindi isang political visit, ito ay personal na usapan, nagkukwentuhan sila ng isang oras. Ah, Dapat ako pinupuri ko ang profesionalismo at pagiging decent ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Ano bang gusto nating gawin niya? Piyesta yun. Hindi pag piyesta, wala naman tayong tinataboy na pumupunta sa atin kahit hindi nga natin kilala. Pupunta at makikipagkainan, di ba? Ganyan naman pag piyesta, bukas ang pintuan mo. Open house yan, di ba? So kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo nga kaibigan, pumupunta sa yung piyesta para kumain at iniistima yan. Ay piyesta po ng Peña Francia. So Lenny just was asking like any host, vice presidente yung kanyang bisita, alam naman tanggihan mo yun. Lalo namang hindi magandang tingnan kung tatanggihan ni Lenny yun. Nagpakatao yung tao. Huwag niya nating banatan. Appreciate na lang natin siya yung nagpakadesente. Nakalulungkot na parang dahil sa galit ng mga tao kay Sara, ay in-expect nila maging bastos ang isang katulad ni Lenny Robredo. Marami akong masasabi tungkol kay Lenny in the past, but one thing that I can say about her, what I know about her is that she is not that kind of person na mambabastos ng harap-harapan sa tao. I don't think, you know, I don't think that's something that is expected na parang fair na i-impose sa kanya.
Pero ang dapat ko ring payo kay Lenny, huwag nating spin ito na hindi ito political. Maaring sa kapananaw ni Mrs. Robredo, ni Lenny, ito ay hindi political sapagkat ito ay kwentuhan lang. Pero may tangka talagang gawing political naman to sa punto ni Sara Duterte. Kasi kung meron dapat rude dito, hindi naging rude si Lenny, pero naging rude si Sara. Kasi Sara Duterte, hindi ka naman, parang dapat siya yung nagpa-practice ng self-restraint eh. Ang nag-a-announce, pag unannounce ka, lalo't vice presidente ka, alam mo naman na personalidad ka, dapat i-announce mo long na parang planuhin mo na pupunta ka para nakapaghanda din yung tao, di ba? Hindi yung nagulat na lang, wala nang choice, di ba? Binigyan mo sana ng pagkakataon si Lenin na kung sakali man ay ayaw kang harapin, ay hindi na lang naghanda. O kaya nagsara na lang ng pintuan, di ba? Kung 1 week mo sinabing dadalaw ako dyan, pwedeng sabi ni Lenny, ay, ako pala po ay may biyahe, papunta ako sa ano, hindi, you just come to my house and be received by my daughters, ganon, o kaya by my katiwala, pero wala. Well, that is kung gusto talagang iwasan. Binigyan mo na, that is galang, ipaggalang. Alam mo, kahit nga tayong mga kamag-anak natin, minsan kahit anak mo, hindi ka basta-basta pumupunta ng unannounced. You tell, at least inform. Hindi yung, of course, ginagawa mo lang yan actually sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, anak mo. 'Di ba? Pero pag hindi mo naman close, katulad nitong si Lenny, hindi mo sila close ni Sarah, bakit bigla siyang pupunta na lang anytime na hindi inaasahan? Dahil nga ang basa ko doon ay gustong spin ng camp ni Sarah. Gagamiting props si Lenny. Kasi kung susuriin natin, ano naman ang kawawa nga dito si Lenny kasi siya yung nawalan eh. Kasi kung ang layunin ni Sarah ay mang-asar, ano naman, ang layunin lang naman isang political move, makapagpalit ka ng pananaw ng tao eh. Sa tingin kaya niya yung mga naasar sa kanya hindi na ngayon asar. Naturalmente lalo pa nga naasar kay Sara yung nung pumunta siya. Hindi siya naka-convert. Ang layunin ng isang political action is to convert voters. Yung i-convert mo yung mga dating galit sa na hindi na galit sa yung mga undecided na pupunta sa Eh yung mga Marcos loyalist, naturalmente, kahit gawin ni Sara, hindi yun matutuwa. Yung mga loyalist kay Lenny, hindi yun matutuwa. So, anong naging epekto ng ginawa niya? Hindi ba? Kung isispin niya yon parang empty. Ang kawawa si Lenny kasi siya yung na-damage, kasi siya yung kinikriticize ngayon, lalo na ng mga kaalyado niya. Di ba? So, let us spare Lenny the blame. She probably had no choice. She was pushed against a wall. Wala kang magawa eh. Kung kayo sa inyo nangyari yun, vice presidente lang, hindi nyo papasukin sa bahay nyo. Ako nga, sa totoo lang, kritiko ako ni Sarah. Kung biglang dumating yan sa bahay ko, alam naman hindi ko papasukin. Hindi ba? Malaking kabastusan yun. Di ba? You be the better person. Hayaan mo nang spin na yan politically. Total, wala namang mangyayari. Di naman makukumbin. Ano kaya sa tingin kaya ni Sara nung pagdalaw niya doon kay Lenny, makukumbinsa niyo mabutante ni Lenny, iboto din siya sa 2028? I don't think so. That is, nang-aasar siya sa administrasyon. To think kasi daw, a week before, sinabi ni Sara Duterte na hindi niya kaibigan si Pangulong Marcos. Tingnan niyo, hindi niya kaibigan si Pangulong Marcos. After a few days, eto, parang nagkaroon siya ng friendly gesture kay Lenin na nakalaban ni Pangulong Marcos sa eleksyon. De alam mo na yung parang, alam mo yung tinutumbok eh. Alam mo na yung tinutumbok na parang gusto mang-asar. And tanong, yung pang-asar bang yun, may naasar bang bago? Wala naman yung dating asar sa kanya, asar sa kanya. May hindi asar sa kanya, hindi asar sa kanya. Hindi ba? Hindi na, lalo, ang nakaging kawawa, si Leni Robredo. Kaya huwag na nating masyadong punahin yung tao. Nagpakatao lang eh. Now, hindi naman yung nakabawas ng boto niya sa pagiging mayor ng Naga City actually. Sa totoo lang, Leni Robredo was not actually affected in terms of her political chances kasi wala naman siyang kalaban as mayor ng Naga. So kung tinanggap man niya si Sara Duterte, hindi man yung nakadagdag ng boto niya, o kung hindi man niya tinanggap, hindi rin yung nakabawas ng boto niya. So it's a non-political resource. Pero nagkaroon nga ng kritisismo sa kanya, katulad nitong mga medyo may mismong kaalyado niya, parang
nagkaroon ng sama ng loob. Huwag na pong gaman magkaroon ng sama ng loob kasi kung kayo ang nalagay sa posisyon, ganun din gagawin nyo. Pagdating sa mga ganyan, kinalilimutan natin yung mga hindi man pwedeng pagsara ng pintuan ng vice presidente. Ano ba naman kayo? Kayo ba magagawa nyo yan? Ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ko gusto ang ginagawa ni Sara Duterte pag pumunta sa bahay ko. I don't think isasaran ko siya ng pinto. Di ba? Kahit anong nakakahiyaman ng bahay kong magulo, papapasukin mo yan. Dahil yun yan ay hindi pagiging politiko, hindi yan pagkakaroon ng political affiliation, whatever. Sa ganyang mga pagkakataon, nagpapakatao tayo. Hindi yan parang inuunan natin yung politika natin. Ganun pa man, may pagkakataon na si Sara Duterte dumalaw sa piyesta. Pero yung budget hearing hindi niya pinuntahan. So isang issue na naman yon sapagkat siya ay nasa Calaguas, sa Camarines Norte. Namamasyal. Talaga namang walang sadya, hindi talaga plano ni Vice President Duterte Duterte na umattend ng plenary sessions ng budget. Kasi ganun po ang budget mula sa mga committee dinadala sa plenaryo at dinidefend ng sponsor. Ang sponsor ng kanyang budget ng Office of the Vice President si Congressman Adjong ng Lanao. Hindi siya dumating. Andun siya sa Calaguas. At so malinaw ito na talagang medyo may pambabastos na talaga nangyayari dito. Hindi man lang siya nagpadala ng hindi siya nagpadala ng kinatawan man lang yung kanyang head executive assistant o chief of staff para na andun. Magkaroon lang ng semblance ng kasi may nagtatanong, bakit ba si si Sara ay pinipilit yung pumunta, si President Marcos, may budget naman ng Office of the President, hindi nyo pinapapunta. Oo, hindi nga siya pumupunta. Pero andun ang Executive Secretary, si Lucas Bersamin. Andun siya para magkinatawan kay Pangulong Marcos. And no one is telling the Vice President to personally appear in the budget hearings. He has to just to send her Chief of Staff or her Executive Secretary or whoever is the head executive assistant to be officially designated to speak on our behalf and to defend the budget. Ganun naman po yun. Hindi naman minipili siyang pumunta kung ayaw niya. Pero dapat magpadala siya bilang paggalang na lang sa ritual ng paggawa ng budget. Pero ganun pa man nasa Calagua siya. Ito nakakatawa. Kasi nung araw na yon 6:30 a.m. nasa Calagua siya. Nakikita naman sa picture. Tinanggi pa nga nung una, pero andun picture. 10 o'clock nagsimula yung hearing. Ngayon, nagpapalusot pa ang ali. Ginagawa pa tayong tanga. Na parang, bakit? Nung nasa beach naman ako 6:30, yung simula man ng budget 10 a.m. Wala naman ako sa beach yung 10 a.m. Parang hindi tama daw yung argumento na namasyal siya sa beach kaya wala siya sa batasan. Alam mo, sa mga taga Bicol, isang malaking kaunghangan yan. Alam niyo kung bakit? Ang Calaguas ay isang isla. 2 oras po ang biyahe dyan sa bangka, papuntang mainland Camarines Norte. So kung 6:30 na sa beach ka sa Calaguas, kailangan mo lumipad. Which wala naman siguro, hindi naman napabalik yung sumakay siya sa helicopter. Di ba? Namangka siya mula Calaguas, kahit speedboat yan, 2 hours yan hanggang mainland. So mga siguro kung 6:30 siya dumating, mga 8:30 or 9. Baka nga 9:30 pa, depende sa sitwasyon sa dagat. Okay? O, nakarating siya ng mga 9. Hindi na siya lagi siya makakarating sa Congress ng 10. Maliban lang kung nag-helicopter siya, pero wala naman napabalik. Wala talaga siyang intensyon. So, wag sanang sabihin na kaya wala siya sa beach. Oo, no, alas 10 wala siya sa beach. Pero yung pag nasa beach siya noong 6:30, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya nakarating sa Congress. Wag naman sana tayong gawin tanga. Hindi ba? Na parang hindi ginagawang seryoso Parang katulad ito nung tinanong siya kung alam nasan si Pastor Kibuloy nasa langit. Yung mga ganun ba? Hindi asal ng Vice President yan. Di ba? Muli, hindi naman natin sinasabing dapat andun siya sa hearing. Dapat nagpadalaman lang siya ng kinatawan. At ngayon nga, sabi niya, attend daw siya sa hearing sa Senado. O ngayon, bakit siya sa Senado mas gusto niya? Kasi mas marami siyang friendly voices sa Senado. Nandun si Bato, nandun si Bongo, tapos nandun si Amy Marcos, di ba? Nandun si, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada nagpalabas na ng kanilang mga saloobin na pabor sa Vice President. So mas may paborable siyang climate pagdating sa Senate.
na alam niya na mas may mga friends siya doon. Tapos sasabihin niya namumulitika ang Congress pagdating sa budget. Eh, hindi ba pamumulitikal yung ginagawa niya? Namimili lang siya kung siya pupunta. Pupunta lang siya doon sa may mga kaibigan siya. Hindi siya pupunta doon sa isang body na hostile sa kanya. Eh, hindi ba pamumulitika din yun? Muli, hindi dapat siya kailangan nandoon physically. Kahit nagpadala lang man siya na siya ng kinatawan. Yun lang naman. Patuloy pa rin po ang ating usapan politika. Punta na po tayo sa usapan sa Kongreso. Napabalita po na nagkaroon ng attempt coup. Hindi laban kay Pangulong Marcos, kundi laban sa Senate President, kay Chis Escudero. Kung natatandaan nyo, nung Mayo, 4 months ago, ay siya iniluklok sa pamamagitan din ng coup. Pinalitan si Meg Zubiri, nagkaroon ng pagkilos, naging presidente ng Senate si Chis. At ngayon naman, nagkaroon ng mga, you know, mga chismis-chismis, mga marites na nagbalak daw at nasa forefront daw nito, di umano. Bagamat tinanggi nila si Senadora Loren Legarda at si Senadora Cynthia Villar. At ang gusto daw iluklok ay si President pro tempore na si Jinggoy Estrada. At itinanggi naman ni Jinggoy Estrada ito. At sinabi naman ni Jinggoy Estrada, oo nga, may narinig siyang ganung talk, pero hindi siya ang papalit. Hindi matutuloy. Hindi ito totoo. At marami pang ibang senador na tumanggi. Maging si Chis Escudero ay pinabulaan, pinabulaanan yung balita. Totoo man ito o hindi, sana naman ang Senado ay umayos. Kasi hindi magandang tingnan na mayat maya nagpapalit sila ng presidente. Sa halip na pagkuku ang kanilang atupagin nila ang legislation. Ayan, may budget na, atupagin nila yan. Yung divorce law na naaprobahan na sa House, anong ginagawa nila doon? Kailangan nila yung aksyonan, uupuan ba nila yung katulad ng pag-upo nila sa maraming mga panukalang batas galing sa House? Katulad ng National Land Use Act at katulad ng Sustainable Forest Management Act na ilang beses nang aprobado sa House pero sa kanila namamatay. Namamatay sa graveyard ng mga enacted bills dahil inupuan ni Cynthia Villar. Abay, ayusin nyo yun. Yun ang ayusin ninyo. Yung trabaho. Hindi yung pagpapalit ng mga presidente. Di ba? At ang isa pang dapat inaayos ng Senado, yung pag-uugali ng kanilang mga miyembro. At ito'y totoo din sa Kongreso. Alam mo, ito ang naging nangyari. Alam mo, tingnan natin, ano. Naging maganda rin ang epekto na nagkaroon ng social media kasi nakikita na natin kung anong ginagawa ng mga congressman at senador. Di ba? Nung noon, nababalitaan lang natin ang ginagawa ng mga congressman at senador sa radyo. Radyo, no? Nakikita natin, no, kaya balita sa TV o nababasa natin sa dyaryo. Hindi natin nakikita live ang ginagawa nila, almost live, as an instant replay. Pero ngayon, because of social media, may YouTube na, yun, hindi mo na kailangan pumunta ng Senado. Hindi mo na kailangan, naandun na nakikita mo na sa telebisyon yung hearing o kaya yung plenaryo. Kaya tuloy, nakikita mo kung ano yung ginagawa ng mga congressman at senador. Maganda to sa demokrasya sapagkat naging very accessible ang democracy. Pero ang hindi maganda dito, yung mga congressman at senador, sa halip tuloy na seryosohin ng trabaho nila, ginagawa na parang plataforma para umarte na parang mga artista. Na parang alam mo naman mga Pilipino mahilig sa drama. Gusto nila nakakita sila ng away. Nakakita sila ng mga nanggugulat. Ayan na, tuloy nag-grandstand na ang mga congressman at senador pagdating sa hearing. Sa halip na yung hearing in aid of legislation ng tinutungo, ang tinutungo mga patutsada, mga parang umaarte din silang mga prosecutor, pinapakita nila sa botante na sila ay nasa panig ng tama at ng katwiran. Ang lumalabas tuloy, ang nakita ng tao ay drama, hindi trabaho. Isa yan sa mga naging hindi magandang dulot ng pagkakaroon ng social media. Ang isa ring naging maganda naman na dulot, nakikita mo tuloy nga ng mga itsura nilang pinagagawa nila. So pagdating ng eleksyon at mamaya tatalakarin po yan, nakikita natin kung anong pag-uugali mga to, pwede natin magamit sa pagboto, which is going to be my last topic. So nakikita natin, ay ito maganda ang ginagawa nito, kaya tuloy lumilitaw ngayon ng kinang nitong Congresswoman sa Batangas, si Jervic Jinky Beatrix Luistro, sapagkat ang galing-galing niya talaga mag-interpellate, magtanong. Di ba? Nakikita mo sino yung mahusay, sino yung hindi. Na sana naman maging basehan ng tao para iboto muli ang mga mahusay at ang mga hindi. Huwag nang iboto. Sana naman kung ganon. Ngayon,
Ngayon itong huli, nakita natin, although ito hindi naman live ano na nangyari na pinakita, pero yung mga replay ng mga tube, nakita natin kung paano muntik na magpang-abot si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Mig Zubiri sa floor. Alam mo, sa ibang bansa, katulad sa Taiwan, katulad sa Indonesia, yung meron pagkakataon, nagbabatuhan ng mga sapatos, nagsusuntukan talaga ang mga legislators. Sa Taiwan lalo na, nagwa-flying kick pa yung mga, parang martial arts ang mga tao doon. Nagsis, nag, nagsisipaan, nagsusuntukan. Sa Pilipinas, dati walang ganyan. Pero nitong isang linggo, nakakita tayo ng si eksena sa Konseho ng Manila. Hindi ba mutik ng talaga nagpapang-abot at ito nga sa Senado. Kasi ano nga ba ang pinag-aawayan ng dalawa? May punto nga rin naman kasi alam nyo 'di ba yung Makati, may portion ng Makati na napunta na ng Taguig. May mga Embo barangay, sa mga Sembo, Comembo, Rembo, ganyan-ganyan. Na nung lumipat dahil sa desisyon ng korte ay hindi pa malaman kung saang congressional district sila mapapalagay. So, hinahabol ni Senator Cayetano na may karoon na ng resolusyon na ipasa ang Senado para madesisyonan na ng COMELEC kung saan ilalagay. Kasi malapit ng election next year na, filing na ng candidacy, whatever. Ngayon, ang kini-question naman ni Subiri ay yung procedure. Kasi ayon sa procedure nila, may mga hindi ka dapat basta-basta madaling, basta-basta isisingit eh. Diba? Ay doon na sila nagkainitan. Kasi siyempre si Senator Cayetano, siya yung nag-sponsor ng resolusyon ang nag-uupo si Mig Subiri. So, nakita naman natin na parang sinugod, nagsigawan, tapos inambahan ni Senator Cayetano si Senator Subiri. Hindi magandang imahe ito sa mga nanonood. Ano ba yan? Ano tong mga to? Parang paano ka makakapagpakita ng mga taong sumusunod sa asal, tamang asal at kaayusan at pakikipagkapwa kung ang relasyon nila sa isa't isa, parang ganyan sila magratuhan. Buti naman nagbate. Hindi to ang kauna-unahang pagkakataon na si Senator Cayetano na involved sa away. Di ba? Tanda natin, nag-away din sila ni Senator Binay. Hindi ba? Umayos naman po kayo sapagkat ang kayo ay sweldohan ng bayan. Ang pera namin huwag niyong sayangin sa mga away ninyo at mga patutsadahan at mga grandstanding. Ayusin ang trabaho. Panghuli po natin paksa ngayon, related din dyan actually. Ano ba talaga yung gagawin natin ngayon na magkalapit ng eleksyon at nakikita natin itong mga ganito klase ng asal ng ating mga mambabatas. Ano bang responsible voting? Alam mo, gusto kong i-remind ng lahat na tayo isang demokrasya. Nung panahon ng mga Greeks na kung saan maliit lang ang mga estado, meron tayong tinatawag na direct democracy na kung saan halos lahat ay nakakasama sa pag-govern at paggagawa ng desisyon. Although, hindi ho halos lahat. Hindi ho lahat. Halos lahat lang ginamit ko na word. Sapagkat hindi po ang mga alipin hindi kasama sa estado mga alipin ay ang mga kababaihan ay hindi rin naisasama sa desisyon. So, ang may mga yung mga ano lang, mga may pag-aari, lalaki ang kasali sa decision making. Pero direct democracy 'yon kasi lahat ng meeting. Ngayon, lumaki na lumaki ang mga bansa at ang mga nasyon. Nagkaroon na tayong tinatawag na representative democracy. Ang ating pong partisipasyon sa politika ay ang paghalal ng mga kinatawan natin. Kinatawan means representative. So, ang ating hinahalal, ang mga kakatawan sa ating interes. So, dapat paghalalan, yun ang huwag nating kalilimutan. Ang ating pong mga hinahalal ay ating mga kinatawan. So, paano po dapat tayo umaasal? Ano ba yung responsible voting? Ang responsible voting dapat ginigiyahan kan ganitong prinsipyo nang ibinoboto mo yung tao na sa tingin mo mapagkakatiwalaan mong dadalhin ang iyong mga issue at interes. So, ang unang dapat ditong gawin, alamin mo muna ano yung mga issue at interes na mahalaga sa iyo. Ano ang mga tayo mo at desisyon mo, posisyon mo sa iba't ibang mga issues katulad ng diborsyo, death penalty, China, lahat nga yan. Tapos para kanyang hahanap ng kadate sa mga kandidato. Sino sa mga kandidatong ito ang may katulad din yan sa'yo? So, saan mo babasehan yan? Kung sila incumbent sa kanilang voting record. O sisain mo, paano ba bumoto itong mga taong ito?
sa kanilang mga public statements. Ngayon kung ito ay bago, o si Saim ano yung plataporma niya, tatanungin mo. Hahanapin mo ang ebidensya na may posisyon siya sa ganitong issue. At trabaho din ng media na tulungan ang tao na magdesisyon sa pamamagitan ng pag-cover ng mga sinasabi ng mga taong ito na kandidato para malaman natin. So, siyempre ang ideal yung lahat ng pananaw mo, agree ka dun sa pananaw niya. Ibig sabihin niya lahat ng pananaw mo at pananaw nitong kandidato nagtutugma. Ngayon kung hindi man, at least marami kayong issue sa pinag-aagrihan. Hindi mo naturalmente iboboto sa responsible voting ang hindi kumakatawan sa'yo dahil lahat ng issue, taliwas kayo. Pero mga tao hindi nila ginagawa yan. Kung sinong gwapo, sinong maganda, sinong artista, sinong nakabigay ng bola sa basketball, sinong kababayan, sinong, loyalista ka. So, sino ang isinuporta ni Pangulong Marcos o kung dahil ikaw ay galit kay Marcos, sino yung kritiko ni Marcos. Yun ang tinitingnan mo lang lahat. Hindi mo na tinitingnan ano yung desisyon. Ano yung mga issues. Ano yung, hindi mo. So, yun na nakalulungkot. Kasi, ang pinakaugat nito, mismo yung mga tao, hindi nila alam yung issue. Ang eleksyon kasi sa atin, hindi issue-driven. It is personality-driven eh. Iboboto mo kahit alam mo na taliwas yung mga ginagawa niya sa gusto mo. Dahil yun ang nakagawian na. Parang yung soap opera. Parang istasyon. Hindi mo tinitingnan ang kalidad ng show. Ang tinitingnan mo lang mga dahil kapamilya ka o kapuso ka. Basta kapuso, okay. Kahit hindi maganda ang show. Basta kapamilya, kahit ang pangit, papanoorin mo. Tapos kahit maganda yung kabilang istasyon ng programa, hindi mo pupulaan mo dahil galing sa kabilang programa. Katulad ng Pulang Araw. Ang ganda-ganda ng Pulang Araw actually. You know, ang ganda ng quality, may mission, pero marami pa rin mga sinisiraan ito dahil unang-una kapamilya, pangalawa siguro galit doon kay Suset, doon sa sa writer. Yun, parang pag ganyan tayo ng ganyan, lagi tayong sa kangkungan pupulutin. Ang ginagamit nating parameter sa pagboto ay hindi ang tao bilang representative natin at magiging representante ng ating interes. Pag iboboto na, parang ayaw mo sa death penalty, ayaw mo sa death penalty pero iboboto mo gusto ng death penalty. Paano yan naging kinatawan mo? Gusto mo ng divorce, ang iboboto ng tao eh ayaw sa divorce. Di ba iboboto mo si Joel Villanueva ayaw sa divorce? Di ba? Ngayon, kung nagtutunggalian na ayaw niya na divorce pero may mga ginagawa siya naman na tama ayon sa ayon, hindi yung doon ka magwiwi. Ano ba ang pinakamahalaga sa'yo? Mas mahalaga ba sa'yo to o ito? Pero at least nagsusuri ka ng iyong pananaw, ng iyong interes. Yan po ang demokrasya. Yan po ang representative democracy. You vote for the person that most represent your interest. Sana po mabago na natin ang kalakaran ng politika sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsisimula sa ating mga sarili. Dahil kapag hindi natin gawin yan, patuloy tayong sa kangkuan. Paulit-ulit lang na cycle ito ng politika. Ang mga nakaupo ay yung mga taong inilalagay natin dahil sikat lang. Dahil maangas lang. Dahil may forma lang. Hindi natin tinitingnan. Katulad ngayon, mayroong bagong political party ako na naaaliw. Party list po ito. Ang tawag po nila ay Pamilya Ko Party List. Kaya ako natuwa sa kanilang plataforma sapagat ang kanilang plataforma ay kakaiba. Kasi ang pinaglalaban nila mga karapatan ng mga hindi traditional na pamilya. Katulad ng mga single parent, ng solo parent, mga hiwalay, o mga anak sa labas, na hindi mga lehitimong anak. So yun yung medyo nakakaliw sa akin, parang gusto ko yatang itong iboto ko eh, di ba? Naiba. Kasi tumingin ka sa paligid mo, siguro kung hindi ikaw, baka yung mga kaibigan mo ang galing sa mga traditional, hindi traditional na pamilya. Ang mga OFWs na lang, masasabi natin, hindi na traditional ng pamilya nyo, lalo't kayo mag-asawa, parehong nasa abroad. Ang inyong mga anak lumalaki sa kanilang mga lolo't lola, mga tiya-tiya, hindi yan traditional na family. So itong party list na ito ang sinusulong nito ang karapatan ng mga, kunyari, ang isa sa mga plataforma din nakakatuwa yung pagpantayin na ang karapatan ng mga lehitimo at hindi lehitimong anak.
Kasi hindi naman kasalanan ng bata kung bakit pinanganak siya na labas sa kasal. Bakit siya ang mapaparusahan? Ang karapatan niya ay kalahati lang ng karapatan ng legitimate child. Diba? Mga ganon. Yung pag-iba yung suporta sa mga solo parents, manghiwalay sa asawa, di ba? Bigyan ng karapatan. Diba? Sapagkat yung mga same-sex unions, bibigyan na rin ng karapatan kasi hindi ba nakakalungkot naman kung matagal ng hiwalay ang mag-asawa, yung isa ay may buhay na sa ibang bansa, tapos yung isa naman may kinakasama na nagmamahalan, maayos naman, kaya lang hindi pwedeng ikasal. Pero pag nagkakasakit yung isa, kailangan na magdesisyon kung sino yung ano yung gagawing procedure. Ang kailangan pang hanapin at habulin yung legal na asawa na nasa abroad. Hindi ba? Yun ang pinaglalaban ngayon nitong party list na ito kaya nakakaliw. So, sana ma-reflect nyo yan. Hindi ko sinasabing sila lang maayos, marami ding maayos na party list. Pero yun, ganun ang responsible voting. Ako, nakita ko importante yan sapagkat may, yun na lang, sa pamilya ko, sa paligid ko, marami akong mga nakikita ng mga taong non-traditional ang family. Mga gustong magkaanak, pero ayaw mag-ampon, gusto mismong dugo nila ang magiging anak nila. So meron tayong sinatawag na surrogacy, yung IVF, in vitro fertilization. Pero wala tayong legal framework niyan sa Pilipinas. Yung mga mayayaman lang ang nagkaka-IVF, pumupunta sa ibang bansa, pero walang legal framework. At napakamahal. So isa rin sa mga plataforma din itong party list na ito na bigyan ng legal framework at pamurahin ang surrogacy and IVF. O hindi ba ang ganda? Ganyan dapat ang ating pagsusukat ng mga kandidato. Objective. Ano yung mga issue pinaglalaban nila? Hindi yung porket nabigyan kayo ng bola sa basketball, nakadaupang palad nyo, guwapon, kababayan mo, iboboto mo na. Hindi dapat ganun. O sige, hanggang dyan na lang muna. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana napagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko ang puso at napagpabago kung paano yung buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Ito naman po si Professor Tonton Contreras, lagi nagsasabing, UP naming mahal, Animo Lasal. Huwag niyo pong kalilimutan, subaybayan ang punto de vista sa PTV4, Rise and Shine Pilipinas mula alas 6 hanggang alas 8. Ang akin pong segment ay usually mga 7:15 to 7:30 lumalabas. Abangan niyo po ako doon at next week, pag-usap ulit tayo dito sa Usapang Politika. Ingat po tayo. Bye for now. Health is wealth. Ingatan po ang ating mga kalusugan.